God bless you, the beloved Brother Piri Villaros. Everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay naman, tayo po yung lumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon, kalubos sa amin sa araw na to, na sinamasama mo kami dito upang saulugin, alalahanin ng iyong paghirap sa kusang Kalbaryo, Panginoon, sa araw to the first leading prayer of our dearly beloved and noble Evangelist Pastor Almeida in time properly, God, please. Unwaitable servant, Lord, we love and message for the breath and divine sitang us out and insist. In the name of Jesus, bless us so much. Open the standing, Lord, bless us, Lord God. Jesus' name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mami na mahal, first of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, well established and time prophet of our loving God, and well remember and cherish the blessed memories and the precious teaching of our beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, and lahat namin mga webcast viewer na nanonood sa buong daigdig at sa iba-ibang dapit. Maraming gandang hapon po, magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Mapalakpakan ba natin Diyos, mami na mahal? Praise the Lord. Hallelujah. Salamat. Mga minamahal, sa araw na to, ating Holy Supper po, ating pag-aralan, paano tayo magtagal. Pag-aralan natin sa araw to yung niyatawag na the end of the age. Ang katapusan po sa panahon. The end of the age. Katapusan sa edad. Amen. Kasi ang edad, mayroon din katapusan yun eh. Kaya ang tao mag-abot na sa edad niya, hindi na kaya mag-retard na. Kaya mga minamahal, ito po ay title na The End of the Age. Mga minamahal, yung tinatawag na The End of the Age, parang sama po sa katulad po ito ng The End of the World. The End of the Age includes the rapture. Rapture yung pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Rapture meaning caught up in the air. Yung mga Kristiyanong totoo, tunay, mga banal, binago ng Diyos ang lubusan, sila po ay pagdating ng panahon, babalikan ng Diyos. Sabi ng the book of Titus chapter 2 verse 13, we are always looking for that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. Yan po yung tinitingnan, yan po ating mapalad na pag-asa. Amen? Bulahan na pag-asa kung sa Bisaya pa. Mga minamahal yung pagbalik ng Panginoon. So, it includes the rapture, pagbalik ng Panginoon, then the tribulation. Itawag na tribulation period, yung kahirapan dito sa lupa after the rapture. Mabalikan muna ng Panginoon, yung anak niya, kunin niya yung mga saints dalon sa langit. So dito po sa lupa, makaranas yung mga taong ang tinatawag na tribulation period. Tribulation, yung grabing kahirapan dito sa lupa. Mga 7 years, great tribulation. And then, yun ang tawag na second coming of God. Babalik ang ating mahal na Panginoon. And sunod, the judgment of the nation. Itong nation na to ay husgahan ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung tawag na the end of the age. It includes rapture, tribulation, second coming, and judgment of the nations. Mapalakpangan ba natin, Diyos? Amen? Jesus refers, ang Panginoon ay nagsabi, to the end of the age, in-explain dito sa bawat mga parabol na nakasulat sa Biblia. Ito pong mga tanda na makikita po natin nga malapit na matapos itong sanlibutan ito. Amen. Amen. Makita natin sa bawat mga parables na in-explain ng ating mahal na Panginoon. Unang parable na explain ng Diyos katulad dito sa the parable of the wheat and the tears. Ano ba yung parable ng wheat and the tears? Pakibasa. Matthew chapter 13 verse 38 up to 40. Paminaw ka mo. Ay masilan tong atong pag-usapan ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 13, ang talata ay 38 hanggang 40. Sa 38, at ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo
ay ang mga anak ng masama. 39. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay katapusan ng sanglibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. 40. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. So dito po, Jesus refers to the end of the age by the parable of the wheat and the tares. Ang wheat, ito po yung trigo na mabuti, magandang uhay ng palay. Amen. Amen. The tares, ito po ang tinatawag sa Tagalog na paninirang damo. Paninirang damo. Amen. Explain that the field is the word. Ang field ay sanlibutan. This is the word. The good seeds are the children of the kingdom. Mabuting uhay. Amen. The good seeds are the children of the kingdom, anak ng Diyos, but the tares are the children of the wicked one. Ang paninirang damo ay mga anak ng kasamaan. Amen ba? Ang mga uhay, mga minatupoy, mga minamahal ay mabuting mga anak ng kaharian ng Diyos. Then the enemy that sowed them is the devil. Ang kaaway nga sila po'y naghasik, ito po ay mga demonyo kaaway. Amen ba? The harvest is the end of the word. Ang pag-harvest na, harvestin na lahat, anihin na ang mga tao is the end of the word. Dahil pagdating ng panahon, magkaroon na ginatawag na harvest time. Anihin lahat ng Diyos, lipulin lahat ang mga tao kasama ang mga anak ng Diyos at anak na mga masama. Amen ba? And the reapers are the angels. Yung mga ani, reapers, are the angels. Amen. As therefore the tares, are gathered, ang mga paninirang damo, kung sa Bisaya pa, bunglayon. Sila po'y i-gathered, and therefore the tares, paninirang damo, are gathered and burned in the fire. Sunugon sila sa apoy. And it shall be in the end of this world. Yan ang sinasabing judgment of the nation. Amen. Amen. So mga minamahal, hindi may iwasan po sa sanlibutan ito sa mga iglesia. Ito po, may mga anak ng Diyos at may mga anak ng kaaway. Basta magtataka kayo, ha? Kayong dito mapahayag at mapakita yung anak na mga anak ng Diyos, the children of the kingdom of God. Itong children of the kingdom of God, mga anak ng Diyos talaga tagalangit, ito mga Kristiyanong sumusunod. Nagpakabanal at sila po ay talagang matitinong espiritu. Amen ba? Sumasamba ng linggo, sumasamba ng Miyerkules, sumasamba ng Biyernes, sila po'y nagbibigay ng mga tithes and offering, sila po'y nagpakabanal, sila po'y sincero ng aling ebanghelyo, sumusunod sa patakaran sa iglesia, mga wala silang kontra, they are not opposing what the roles of the church because they are called the kingdom, the children of the kingdom of God. Yes na yes lang sila, wala silang opposition. Amen? But the children of the wicked, ito pong mga tares, mga paninirang damo, ito po yung mga bunglayon. At ito mga tao na to, makita mo rin sila in the field. Di ba yung ating mga basakan? Kinsay mga farmers dito. Taas yung kamay, yung mga farmers. Walang farmers? Puro kayo mga manager? Pinagpala. Ha? Mayroon din sa likod. Yung mga farmers, tumatanim ng palay, tumatanim ng talong, okra, di ba? Gulay. Yung tumutubo sa mga okra, talong, yun yung itawag na mga weeds, tares, yung mga kinakain, sinisira yung mga bulaklak ng talong yut mga okra, yan ang tawag na tares, paninirang insekto. Pag sa palayan doon, ang tawag sila paninirang damo, bunglayon. Sumasama yon tumutubo sa uhay
Di ba? Palay. May tumutubo na bunga yun, yung malalaking puno na parang gumaganon. Ngayon, sabi ng Biblia, hindi sila ibutin. Amen? Hindi sila tanggalin. Kaya kung tanggalin, madala yung puno ng totoong palay. Subayaan lang sila. But the Bible say, and they gathered. I-gathered, no? Therefore, the tears are gathered and born in the pile. So shall it be the end of the world. Pagdating ng panahon, in the judgment day, harvest time, anihin na ang sanglibutang ito. Iligtas na ng Diyos ang sanglibutang ito. The field is the word. Isama ang mga bunglayon, isama sa pag-gathered, pag-harvest, yung mga panirang damo, yung mga tears, isama sila. Ngunit the Bible say, sila lahat i-gathered at sundugin sa apoy. Yung totoong palay uhay, sila po'y mapakinabangan. I-tracer, aalis yung mga uhay, yung palay lulukso doon, systematic na karoon ng pag-harvest. May motor, pag-anunin mo ng palay. Ang uhay dito, yung mga palay dito, ililitso na sa sako. Mapakinabangan na. So, i-gathered, i-separate. Yung anak ng Diyos, the children of the kingdom will be separate from the kingdom of the wicked. Tayo po ay anak ng gingharian tayo ng Diyos, so taat po tayo papunta ng langit. Because we are all the children of the kingdom, so ang ating children of the kingdom tayo, ang ating pupuntahan, kaharian ng Diyos sa kalangitan. Yung anak ng masama, doon din silang kaharian, sa impyerno sila pupunta because they are the children of the wicked. Anong wicked? Paninirang damo. Sinisira ang tamang pag-iisip panampalataya ng totoong Kristiyano. Sinusulsulan ang isipan kung ano nung pinagsasabi, ano pinagsasalita para i-discourage. Sinusulsulan nila. Kaya ang tawag sa kanila, tears. Ang tawag sa Tagalog, paninirang damo. Ang tawag sa English, they are the children of the wicked. Masama, anak ng kasamaan. So pag anak sila ng kasamaan, wala silang ginagawa, sisirain nila yung mga anak ng Diyos, anak ng kaharian ng ating Panginoon. Susulan nila, talat gawin nila in all means para maibihag nila, mapawala nila sa totoong paglilingkod. Kung anak ka ng Diyos na totoo, bakit magpadala ka sa kanila? Amen. 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 You can discern what they are doing, that they are the children of the wicked. Pag masama ang hinahasik sa iyong salita, masama ang inuudyok sa iyong salita, they are called the children of the wicked. Pero yung sinasabi sa iyo ng kapwa mo Kristiyanong mabuti, nakakalakas sa iyo, nakapadasig sa iyo, parehas kayo anak ng Diyos, taga-magmana ng buhay na walang gan. So pagdating ng panahon, isama sa pag-harvest. Kaya hindi kayo magtataka, mayroon talaga ng mga ibang Kristyano na iba yung pag-iisip. Amen? Amen. Nag-iiba sila dahil ayaw nilang batuwid, ayaw nilang maturuan, ayaw nilang maperpekto sila. Gusto nila sarili masunod. Basta sila makapag-praise, makapagpuri, tama na sa kanila yun. Ayaw nilang pangunahan sila. Pero yung totoong mga anak ng Diyos, nagpasalamat sila pag mayroon nangunguna at nagtutuwid sa kanila. Amen. Amen. Kaya sabi niya, ang totoong Kristiyano, ang totoong Kristiyano, they love rebuke. They love it, and they accept that, and they hug that. Yung totoong Kristiyano, pero yung mga piking Kristiyano, galit sila pag ma-rebuke. Galit sila pag matuwid. Galit sila pag maturuan. Pero yung mga genuine na Kristiyano, matutuwa at nagagalak pag sila po'y pangaralan, turuan, tuwirin, rebukein sila. Nagpasalamat sila. Bakit po? Matuto sila, matuwid sila, maging perpekto sila, maging banal sila upang sila po maging karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Yan po isang parabola. Sunod na parabola, katulad po ng dragnet, yung lambat na hinulog sa dagat at nangingisda ba? Nangingisda.
Matthew chapter 13 pa rin. Verse 48 up to 49. Di ba mangisda, ihulog yung isang lambat. Ngayon, pag alis ng lambat, ilagay sa baruto, pambot, iklase-klase po yun. Pipiliin ng fishermen. Piliin yung magandang isda, piliin yung mga butiti, piliin yung mga durog, piliin nila, i-separate nila yon. Yung kukun ng isda, pangbinta sa export, pangbinta sa palengke, yung mga gwapa at magagandang mga isda para mabili at mapakinaban ng tao. Alisin nila yung butiti. Alam mo yung butiti? Alam mo yung isdang butiti? Yung malaking tiyan ba, pag kinain mo yan, mamatay ka. Kaya yun, gini-separate. Ganon din po sa katapusan ng araw. The end of the age. Parang yung namangisda, nananghul ng isda, nga pagdating doon sa taas, pilian nila, i-separate nila. Pero mapakinabangan pa rin yun. May mga tao kumakain ng butiti. Sino kumakain ng butiti rito? Wala. Ikaw, kumakain ka, Neil? Ha? Ay, hindi ko kumakain. Masarap daw yan, sabi nila. Masarap yan pag hindi ka malason. Pero kung malason ka, masama. Palakpakan po natin ang Diyos maminamahal. Pakibasa. Ha? Paminawan nyo ha, pakinggan nyo. Praise the Lord. Jesus likened the kingdom of heaven. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang dragnet. Patuloy basa. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 13, ang talata ay 48 hanggang 49. Sa 48, ganito ang pagkasabi, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo. Umpisahan mo sa 47. Sa 47, tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Amen. 48, na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Amen. 49, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. Amen. Praise the Lord. 50. 50. Sa 50, at sila'y igagatong sa kalang apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Palakpakan po natin Diyos. Ito na. Ang ibig sabihin, the end of the age, ito po'y judgment day na. Katulad sa mga parabola, yung lambat, dragnet, tinapon sa dagat. Maraming nahuling isda, hinila nila, dinala sa tabi, at sila po'y pinilian. Yung mga anghel mismo ang nagpili, because the angels is the reaper. Sila po mga tunay nga fishermen. Pinili nila yung mga mabuting isda, magaganda, siniperate nila. At ang mga masamang isda, the bad, sila po'y tinapon nila. Hindi po sila karapat-dapat sa langit. Nga bakit? Mga bad. Amen? Bad. The bad fish. Bad sila. Ibig sabihin, hindi good. Ang pinili lang, sinipirit, na sinagilagay sa lansa, yung good. Yung bad, tinapon. Hindi mapakinabangan. Sabi ito, ganon din, sabi dito sa binasa natin. Nga ang pagbalik ng Diyos, mga minamahal, pag-judgment, lahat piliin lang yung totoong Kristiyano. Sila po'y pamanahin ng buhay lang yan. Yung mga masama, the children of the wicked, itatapon sila sa impyerno. Sabi sa binasa natin sa 50. Maliwanag, oh. Dito, ulitin ko. So shall it be the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just. I-separate nila. I-separate niya masama, bad, sa mga just, mga matutuwid. The just, matuwid. Nakikinig ba kayo? 50. And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Itapon yung mga bad. Itapon sila sa furnace of fire. Nagalagablab na apoy at asupre. At sila doon ay may grabing pag-iyak. Wailing and gnashing of teeth.
Anong station of death? Kagot. Pag sa impyerno ka, grabe ang hirap doon. Mainit. You'll be tormented in the pain. Talagang kakagot ka sa ngipin mo sa sobrang kainit. Parusahan ka yun. Kaya sabang ngayon panahon na ngayon, na tayo ipakita natin na tayo na sumasamba sa Diyos. Tayo pong totoong mga anak ng Diyos papuntang langit. Huwag tayo magpadala sa mga anak ng masama. Bad fellow, mga bad guys ang tawag. Kaya itatapon, madala tayo sa impyerno. Dito tayo. Kailangan manisikapin natin na maging children of the kingdom po tayo. Upang pupunta natin langit, hindi po tayo tapon sa furnace of fire that shall be willing as dashing of death. Grabe doon, maghirap ka doon sa impyerno. Ang paglingkod sa Diyos, kaya ito, the ends of the world, the end of the ends. Kaya may mga parabola. Time will come. Kaya ngayon, ang Diyos nililinis na niyang templo. Yung mga bad, inaalis ng Diyos. Nanatili yung mga good, gwapo at gwapang Kristiyano. Yung mga masama, inaalis na. Bahala sila kung ayaw nilang pasakop dito. Amen. Amen. Kaya basta isipin mo nga ikaw ay good. Di pa, papunta ka sa palengke, kahit sa mga protasan, sabi ng tindiro, Sir, gwapa. Sir, gwapang mangga ko, sir. Gwapang isda ko. Di ba? Wala akong magsabi sa tindira nga, Sir, pangit yung mangga ko, sir. Bili na, sir, pangit. Sir, pangit yung isda ko, bili ka. Sino naman bibili ng pangit? Ang lahat sabihin, gwapa. Good. Pero minsan, mangluloko to mga tindira eh. Amen. Sabi, Sir, maganda to, sir. Bago to. Gwapa yun. Sus, pagbukas mo, panay itim ang loob. Parang Kristiyano rin ba, katulad ng mga Parisiyo, hipokrito, sa labas nakaputi, sutana, pero yung loob ng puso ay puno ng kalansay. Bakit? Full of hypocrisy. Puno ng kaplastikan. Puno ng kasamaan. Yun sila. They are belong to the children of the wicked. Sa harapan puti. Kaya mag-ingat ka mo sa tao na nagsuot ng puti. Amen. Amen. Huwag ka maniwala na nakaputi. Okay to, Kristiyano to. Hindi mo alam nga ba, si Parisiyo, nagpaputi-puti lang eh. Sabi sa Bible, ye hypocrites. Ye hypocrites. Sumusuot ka ng maputi, pero ang loob mo maitim. Mapakinggan mo sila sa ilang bunganga, lumalabas na salita. You shall know them by their pros. Ang kahoy, malaman mo na magandang puno pag mamunga siya ng magandang bunga. Amen. Pero pag masama nga puno, ang bunga, masama rin. Pangit. Pero kung maganda ang puno, siyempre, mamukad ka at mamunga ng maganda. So ayaw pang tingnan, nakaputi, nakabarong, nakalong sleeve, maganda mang salita. Titingnan mo muna, pakinggan mo, huwag ka kagad maniwala. Kaya baka yan nagpapanggap lamang nga anak ng kaharian. Pero yan pala, pag nadala ka, makita mo yung mga bad habits nila at karakter nga they are belong to the children of the wicked. Sirain lang ang iyong panampalataya. Sirain yung relasyon mo sa Diyos nga tamang sinisiga. Kaya mag-ingat, makaigsunan. Maingat. We are now in the last days, cleansing time na ito sa templo. Mga minamahal, linilinis ng Diyos. I-separate ng Diyos the bad and the good. Naalala ko yung sining, hindi pa Kristiyano. May sini yun eh. The bad, the good, and the ugly. Amen? May sini yun. The bad, the good, and the ugly. Di malaman, no? May bad, may good, may ugly pa. Kaya titingnan nyo. Isipirit ng Diyos yung bad and ugly. Ang manatili, isa lang, good lang. Amen. Pag sabing ugly, marami yon. Ugly face, ugly heart, ugly character, ugly habit, marami yon. Pag ugly na gani ugali, ugly yung tsura, ay bad na po yon. Huwag ka maniwala. Kaya isa lang talaga yung dalon sa langit. Yung good lang. Good. Good lang ang dalhin sa langit. Amen. Good lang.
to the bad and the ugly, itapon sila. Sabi ng Bible, Jesus is likened the kingdom of heaven like the fish who thrown and cast in the sea. Nga nakakuha ng maraming isda and they drove in the seashore, pinili nila. The angels himself, they are the saver. Gisave nila, gisibrit nilang bad sa mga good. At silang lahat ng mga bad, tinapon sa furnace of fire. At sila'y nusgahan, walang hanggang kamatayan sa impyerno. Tayo naman, ng mga good, dalhin sa langit. Tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, we are now in the last day. The end of the age. Sa Matthew chapter 1, Matthew chapter 24, verse 1 up to 3, kaya hindi pag-ibasa. Hindi malapit time tapos. Mismo mga apostoles nagtatanong sa Panginoon, kailan matapos ang daigdig? At kailan ka, Lord, babalik? Mismo sila nagkukumpiyos. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 1 1 hanggang 3. 1 hanggang 3. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. 2. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. 3. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang bagay na ito? Amen. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan ng sanglibutan? Palakpakan Amen. po natin, Diyos. Mismo nga mga apostoles ng Panginoon, nagtatanong sila. As he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? Kailan darating itong panahon nga mawasak ang mga bato sa bato na kapatong? Amen. And what shall be the sign of thy coming? Ano mga standa ng iyong malapit ng pabalik? At and the end of the world. Kailan matapos ang sanlibutan ito? Anong sabi ng Panginoon? Ito, pakinig kayo. Verse 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Itong bantayin natin. Itong mga sign. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Magbantay na walang sino mang tao dadaya sa'yo. Because sa the end of the world and the end of the age, yung parabola na binasa natin, the field is the word, the church. Mayroon pong children of the wicked at mayroon children of the kingdom. So, maliwanag na sabi ng Panginoon, magbantay kayo na wala sino mang tao magdaya sa iyo. So, sino magdaya sa tao? Ng mga Kristiyano, walang iba ang anak ng mga masama. Amen ba? Amen. Take heed that no man deceive you. 5. For many shall come in my name, saying, I am the Christ, and shall receive many. Darating panahon. Sabi, darating sila, ako kuno ang Kristo, at marami siyang dayain. Deceive many. 6. Ito tandaan nyo. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Nakikinig ba kayo? And you shall hear wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations
7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famine, pestilences, and earthquake in diverse places. Verse 8, all these are the beginning of sorrow. May narinig na pa kayong gubat? May narinig na pa kayong gira? Nasa Biblia na. You shall hear wars and rumors of wars. See to it that you be not be troubled. Ano yan? Kailangan tandaan mo, hindi kayo magulumihanan, hindi kayong matakot. Kung may marinig kayong gira laban sa bansa at sa bansa, sabi ng Pedro, kaya ito po ay kailangan mangyari. This is a sign of His coming. For all these things must come to pass. Ang lahat ng bagay darating talaga. But the end is not yet. Hindi pa daw ang katapusan ng daigdig. Magkagira pa. Ngayon, linulusob na ng Russia yung Ukraine. Grabe mga kanyon. Yun yung tatakutan ngayon ng buong United Nations, buong mga bansa. Kapag may makialam na nasod, katulad makialam ang Amerika, makialam ang China, makialam na lahat ng nasod, magkaroon ng Third World War. Pero hindi pa daw ang katapusan ng mundo. But that is not yet the income. That is all these things is the beginning of sorrow. Lahat ng bagay magagiraman ng buong daigdig, hindi pa daw matapos ang sa mundong ito. Umpisa pa lang ng kalungkutan. Umpisa pa lang ng kahirapan. Dahil yung binihintay natin, mihintay natin na itong pag-asa, isa lang. Pag bumalik na ang Diyos, marinig natin trumpita, budyog ng Panginoon. Nanalhin na tayo sa langit, isipirit na yung mga anak ng kaharian sa mga anak ng masama. Doon na po tayo makasabi, maligtas na po tayo. Pag rapture ng Diyos, tutunog ang trumpita, dalhin tayo sa lapaap, the second coming of Christ. Ang lupa na to, the Lord will be just this land, this world. Yun po, mawasak na ang buong daigdig. Magkagira na lahat balan, Third World War, Fourth World War sila diya. Basta kita sa kasalalay sa atin ang kaligtasan ng buong daigdig. Hindi pa babalik ang Diyos, hindi pa yun magsiklaban ang Third World War. Dahil tayong ginaproteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon dililinis ng Diyos sa iglesia. May mga anak ng masama, may mga anak ng kaharian. Tayo po, anak tayo ng kaharian, manatili tayong tapat, sincero, maging banal tayo, sasamba tayo, magbibigay tayo, manatili tayo, maglingkod sa Diyos. Dahil wala tayong ibang hinihintay, wala ibang tayong pag-asa, isa lang ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. During the rapture time, when the last trump of God will sound, and with the voice of the archangel, and we shall alive and remain faithful, sincere, holy, righteous, will be caught up sa gawon tayo ng Diyos. Dahil tayo, lupad tayo di sa lupad na sa panganod. And we shall meet the Lord in the air. Salubungin natin Panginoon sa lapaap. During the rapture time. Kung hindi ka banal, hindi ka matuwid, hindi ka naging anak ng kaharian, hindi mo marinig ang trumpita ng Diyos. Hindi mo marinig the last trump roll call of God. Kaya kailangan sa bawat minuto, segundo, araw ng ating buhay, and every moment of our life, dapat naging ready tayo, naging banal tayo, naging matuwid tayo, naging sincere tayo. We always maintain our good habit and character as a Christian. Dahil sabi ng Panginoon, pagdating ng Judgment Day, isipirit niya yung mga bad sa mga good. At ang mga good, pamanahin ng buhay na walang gan. Isama tayo sa rapture, pagbalik ng Diyos. Yung mga bad, itapon sa impyerno in the furnace of fire. Wawasakin sa lupa. Ito, magkawasak ang buong daigdig, magkagira, nations against nations, brothers against brothers.
famine, pestilences, earthquake in diverse places. Mawasak ang buong daigdig. Yan ang sinasabi dito kanina, tribulation period. Kaya the end of the age, reaper, rapture, tribulation, second coming, then judgment to all nations. Tayo, sa rapture tayo, kaya ang unang i-reaper ng Diyos ay rapture. Tayo mga Kristiyanong rapture sense tayo, dalhin tayo sa langit pagtunog trumpita, kaya panitiliin natin nga tayo, we are always good. Mga mabait, mabuting Kristiyano tayo. We are called the children of the kingdom. Di tayo pwede magpadala sa mga children of the wicked. Di tayo magpadala sa mga bunglayon sa iglesia. Manatili tayong uhay, totoong palay, nga pag-harvest ng Diyos, dadalhin sa langit tayo. Hallelujah. Ngunit yung mga bunglayon, paninang damo, mga tears, kasamang uhay, sunugin sila sa kalayo. Tayo, tagapagmana ng langit tayo, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin yung singgit. Hallelujah. Ulisapin natin. Sikapin natin. Ang puso natin ngayon malinis. Ang isipan natin malinis. We are all the children of the kingdom. We belong in the good. Mababait tayo, mabubuting tao. Hallelujah. Your mercy never fails. Hallelujah. I've been held in your hands from the moment I wake up Singgit, hallelujah. till I lay my head. I will sing. Sikapin natin malinis ang puso natin ngayon. So God, Malinis sa ating isipan. ito my life. Hallelujah! Ito my life. You have been so good. Ito lang lang suso. With breath that I am able, that I will sing of the goodness. You have led me through the fire, Lord, darkest night. kausapin mo ang Panginoon. Istoryahan ang Panginoon. Malinis ang puso na. Know you as a father. Daluyan ka ng presensya. I know you as a friend. Magsisi ka, maginulso. I can believe Mabatid ng in presensya. the goodness of God. Yeah. In all my life you have been faithful. In all my life, you have been faithful. In all my life you You have been so good. and Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing it, hallelujah. This is running out. Hallelujah. Jesus, Jesus. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid out, I surrender now. My love and darling, surrender now. I give you everything. Your goodness is Because your God is running after. It's running after. Ika'y tapat sa In all my life, you have been faithful.
kailan pa man. Hanggat ako ay Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagay hanggang ako'y nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay mabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Jesus. Diyos. Hallelujah. Jesus. Singgit na lang. Pagdating ng panahon, isipirit ng Diyos ang mabuti sa masama. Ang masama itapon sa naglagablab na apoy. Ngunit ang mga mabubuti, mababait, ay magmana ng buhay na walang gansanan. Hindi na magtagal. Ang nangyari ay mangyari na. Wala tayong ibang pag-asa. Mapalad na pag-asa, isa lang ang pagbalik ng Diyos. Pag-rapture, isama tayo. Masama tayo. Na naging anak ng kaharian ng Diyos. Sumusunod sa looban ng Panginoon. Naging tapat, sincero, naglingkod sa Diyos. Di tayo nagpadaig sa mga anak ng masama. Nanatili tayong mabait at mabuti ng mga anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang gan. Mga minamahal, abang nadama niyong presensya, ibuka yung mga bibig niyo. Lahat po tayo magsisi. Maginulsul kita. Ano malinis ang puso natin. Daluyan tayo ng presensya, Diyos. Holy Supper ngayon. Nakita ng Diyos puso natin. Upang lalo tayo maging malinis sa dugo na Kristo. Mapatawad tayo siya pati sa kanyang katawan na nadurog sa krus. Sikapin natin. Sabi ng Biblia, saliksikin ang puso ng bawat isa. Before siya kakain ng tinapay at uminom ng ubas. Kayang kakain at uminom na hindi karapat-dapat sa po'y nagkasala laban sa katawan ng Diyos at sa kadugo. Ay itong dahilan maraming nanghina, maraming nagkasakit, maraming nangamatay. Dahil hindi na binigyan ng halaga ang sagradong bagay ngang paggahin sa katawan ni Kristo at ang dugo. Kaya sabi ng Biblia, magsisi tayo. Pigain natin mga puso natin. Sabihin natin sa Diyos, saan ba tayo nagkasala? Minsan naging bad tayo, hindi tayo naging good. Panginoon, patawarin mo kami. Saan mo kami subukan, nagkulang, nagkasala, nagkamali. Sometimes, we became bad. Hindi kami naging good sa iyo. Patawarin mo kami. Linisin yung puso namin sa mga oras na to. Gawin mo kaming karapat-dapat to partake thy broken body and thy blood
who shed from your body for the cleansing and forgiveness of our sins, Lord. And to be one in your body, forgive us, Father, and make us one today to the President Pastor in Jesus' name. Mga minamahal, hawakan nyo, gunitan yung tinapay. The bread is a symbol of broken body. Nadurog sa cross ng Kalbaryo. Nasamad, nasugatan, nawasak. Hallelujah. Hawakan natin. Sa nakapasalamat na siya, kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin niyo to sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan natin yung ubas. Ang ubas, simbolo ng dugo ni Kristo. Nga may awas sa kanyang lawas. Nga muni magpatawad, maglimpyo sa atin. Mga puso't isipan. Matapos sa hapunan, kinuha niyang kupa at sinabi, itong bagong testamento ng aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-alaala palagi sa akin. Inumin natin, mami naman. Salamat, Lord! Salamat! Purihin ka, Dagon, katimayang salamatan. Thank you so much, Lord, that you forgive our sins and you make us one into the body and to the blood, Lord. Thank you so much for the cleansings of our heart and mind and conscience, Lord, to the blood. Thank you so much, Father. Hallelujah. Purihin, you became the children of thy kingdom, Lord. Hallelujah. Heirs of eternal life. Anytime, if you return, masama kami sa kaharian mo, magbana ng langit. Hallelujah. Thank you so much for the good revival. Thank you so much for the Holy Spirit touching our heart this moment. Thank you so much, Father. Purihin ka, pasalamatan. Mga minamahal, manalangin tayo habang damang-daman yung pampasensya ng Diyos. Kausapin niyo, Panginoon. Talk to us, Jesus. Upo na kilang Diyos, sumalal sa Panginoon, dito kami lahat sa harapan mo nagsusumamo, Lord. I know you already forgiven our sins, Lord. We are here at this moment asking forgiveness, help from the mercy, Lord, to please answer our prayer and supplication, my God. Please heal our sicknesses of our problem and bless us so much financially, physically, spirit, Lord. Hold us tightly, Lord, in serving you, my God. Remove our weaknesses and vices and poverty in our life. Bless us so much in this moment, my God. And the first leading prayer of the Revealing Pastor, in Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ipatong gamay siyong ulo, ipatong. Ang isa mong kamot na kataas, na kabay, isa kamot ipatong si mong ulo. Badlong nga ang imong balatian, sawayin mo. Isang biryawa sa cancer, diabetes, high blood, insomnia, pahawa ka sa kungalas, karon dayon sa pangalan ni Jesus. Sige po, lahat kita mag-rebuke. Opo na kilang Diyos sa mabalans pang Jesus, babang kapangyari mo sa magligitan, susunod na pastor ka doon din. Badlongan nyo, di amay the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from the children, the might of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed. Be healed that of problem, Jesus, bless the children, financially, physically, remove the vice and the poverty in life, Lord. Heal the sickness right now in Jesus' name. Be healed. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord.
manindog tayo suon ko. Bayaw, manindog kita, bayaw kamot, mulokso kita, tulog ka bisis, gikan sa itong kasing-kasing, tulog, hallelujah pa sa Lord. Sige po. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Mga minamahal, paningkamot kita. Kaya hindi na magdugay ang panahon. Darating ng katapusan sa edad, sa kalibutan. Importante nga tayo po madala sa pag-rapture paglalin. Mga minamahal, manginaw ka mo sa announcement na to. Sa Wednesday po, Wednesday midweek service na to, morya po oras na to. 4 to 7:30, kasi malampas pagamay. Pero sa overnight prayer natin, ibalik na natin. Amen? Kasi level 2 na mag-level 1 na So mag-overnight na tayo sa Friday. 9 o'clock sa gabi, Friday, matapos tayo mga 2 o'clock o 2:30. Amen ba? So mag-overnight na po tayo. Amen. Ay importante po ang pag-overnight, baka hindi tayo ma-rapture. Kulang tayo sa pagtukaw. Sabi niya, kailangan magtukaw, magbantay. Be watchful and vigilant. Amen? Kaya ginawa natin ito kasi yung panahon. Pero ngayon, okay naman. Level 2 na, mag-level 2 naman gani. Kaya ngayon, okay naman, kabagan. So balik tayo sa ating overnight prayer. So ayaw kalimtia, Wednesday, 4 to 7:30 tayo. Sa Friday, overnight na to. Ay alas 9 sa gabi, Biyernes, magsugod, mahumanta alas 2 o alas 2:30 sa kabuntagon, Sabado na. Amen ba? Everybody say praise the Lord. Sige po, yan po ang atong announcement mga minamahal para masabtan ninyo. After this, meron tayong lihans at magkuha mo nagta special offering para palang ang love special offering mang extra na tabang nyo po sa mga ibang magastusan para palangin ang kamo sa Dios. Amen ba? So this coming March 3 man siguro. Ano ba ang daw yung March 3? Pagitingin sa kalendar. Okay. Sa March 3, Thursday na we miss. Naakita Thanksgiving sa Kinawi. Kung gusto nyo mga dito, welcome po sa balay nila Brother Danny Encarnacion. Kaya gusto lang magpa-Thanksgiving. Pero ang oras na to, alauna lang. Alauna hanggang alas 4, alas 5. Doon naman ang Kinawi. Amen? So, hangyo ko sa mga tagi-Kinawi, magkaigsunan po, kasi yung Sister Vilma Gonzaga, para nag-overnight yung anak dito, anak ni GB, anak niya dito, nag-overnight ba itong Gilihas nyo ata? Kaya ang anak mo niya may bustot sa kasing-kasing, mga 6 years old na. Ngayon, pag-abot silang balagi, atake, grabing tawag sa ako, lihans namin, nagiyaka na sila. Pero gabing milagro, after lihans cast out, nagmoon ang bata, nabuhi pa. Grabing Ginoo. Karon nitabo, gidalaman ko niya sa ospital, pagdating doon, naglisod ang bata. Kaya kagabi, kinuha na ng Panginoon yung baby, 6 years old. Kawawa naman. So, sige, Sister Vilma, hangyo lang ta sa mga tag-Kinawion niya, pag magpauli ka mo sa inyong balay, agihan nyo muna sila Sister Vilma para mag-vigil dito, kadyot, mag-Bible study ta dito, padala ko ng mga preachers. Amen? Makiramay tayo sa kasubo na makaisunan. Kung may mga ihatag ka mo mga abuloy, tabang po, iabot nyo po dito, kay kinanglan lang tabang nato. Amen ba? Amen. So, parang hindi natin lang imbal sa mark, bata pa man. So, ginaayos pa yung sa Bulon Suri. Kaya ang Bulon Suri karon, gipagwapo na. Yung Bulon Suri, mga simenteryo, gipagwapo na ng gobyerno. Parang gipang-ayos-ayos yung mga simenteryo diya. Kay puno na kayo, daga na nga matay. Murang mga ginamusta yung simenteryo ba? Kaya giayos ng gobyerno. Siguro, gipang-baligya to yung mga kuwan dito, mga bukog. Gilisa na gipang-ayos nila, mga minamahal. So, gipagwapo na lang simenteryo. Amen ba? So, mukuha sa ito special offering para kamo palanginan sa Diyos. Akilang Diyos, maraming salamat sa kapatiran. Padayon nagbigay ng mga special offering. Bless them so much, Lord. Turn the blessing to them, to the President, in Jesus' name. Malapastor, Jesus' name. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost.
bless you po. Mami na mahal, mayroon tayong gaysunang ginawa rin ng Panginoon. Talagang sigurista sila. Nauna sila sa langit. Amen. Kaya malapit ng judgment Kaya kailangan nanigurado sila. Igsoon ni Sister Ilsa Batalya, mga Makarandan family. So, kinuha na rin ng Panginoon sa Makabalan. So, lisod ang kaimtang. So, mangayo kami abuloy. Hindi na tayo magkanta-kanta kay manugayanta. Ang mga ushers, duwa ka offering cloth, magtindog na kamuto sa gate para paglugwa sa kaigsunan, dito na maghulog. Para systematic na po tayo kay hapon na. Kasi ulahi yung message nagkanta na. Ngayon, sa igsuon ni Makarandan yun, yung para dito kay Sister Bill, mawala pa. Sige lang. Ato lang na ipahabol. No? Si Manindog Tatanan, mahimlan sa atong closing prayer para kaya hindi lang po yagin nyo sa offering cloth yung mga abuloy sa igsuon suon ni Sister Ilsa Makarandan po. Mari Alan Magallanes, i-appeal mo pag-pray yung ating mga pledges para sa mga namatay na kaigsunan para palanginan sa sila ng Panginoon. Mag-pray tayo, son ko. Yan na po ang announcement natin. Wednesday, 4 to 7:30, Friday, 9 p.m. to 2:30 na po tayo. Overnight prayer na po yun. Sunday mo, gyapon. Mag-pray tayo. Hallelujah. Amen. Release niyo po ang malabada organ ko sa Andy Binyas. Hallelujah. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Nakila sa iyong magkaprayahang pangalan sa pangalan. Sus, mahal na Panginoon. Ang dalangin sa aming mahal na pastor, Kuya Estrada, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa iyong matamis na presensya, mahal na pinana mo sa amin, mahal galak-galak ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal sa kinamahan mo kami, mahal mula pa sa umpisa, mahal na Panginoon. Sa joyful sa suli, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo, mahal na Panginoon, na aming napakinggan, mahal na Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Sa pag-ingat mo kanila, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal sa awitan na lahat ng choirs, mahal na Panginoon, mula sa adults at children. Hallelujah, praise sa single choir, sa beloved Pioneer Choir, mahal Panginoon, maraming salamat, mahal Panginoon. Tinuruan mo sila, mahal Panginoon, magtapat, magbigay sila ng touch and love offering, higit sa lahat, mahal Panginoon. Sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, na aming napakinggan, mahal Panginoon, nagpalaala sa amin, mahal Panginoon, nagdagdag kalakasan, sabi paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, sa kanilang pag-uwi, mahal Panginoon, ingatan mo sila, mahal Panginoon. Balutin mo sila sa iyong kapangyarihan, itong amo sa amin talangin, sinumagyan ng sa pangalan ni Jesus. Amen. Maglamanaway kita minamahal. We love you in the Lord. Others loves you more. Tabang-tabangan talingkuran na ito. O gamang palihans, tiri po sa tubangan. Ilihans po. Kaya mga beloved preachers, tabang mulihans. Yes. Ay, may mga problema po. Counseling. Ayaw maula magdool ng of the Lord.